maging mabuti tayo sa ating mga anak. Huwag kayong basta sabi ng mga masasakit na salita na makakapanggipuspos sa damdamin ng inyong mga anak, na magbibigay ng sama ng loob na mahirap tanggalin. Kasi yan nagpupush sa mga anak kung bakit nagagalit sa mga magulang. Sa mga masasakit na pananalita, sa mga bagay na pangungumpara sa iba. Mahalin nyo yung mga anak nyo. Pangaralan nyo ng mabuti. Turuan nyo ng mabuti. Kung nakikisama ang mga anak nyo sa inyo, makisama din kayo sa mga anak nyo. Matuturin kayong umintindi sa mga anak nyo. Hindi porke ikaw yung nanay, ikaw yung tata, ikaw yung may edad. Lagi kang tama. May mga pagkakataon na matuturin tayong makinig sa sinasabi ng mga anak natin. Kasi nga, di ba nagkakaedad na rin naman sila, nagkakaroon sila ng sariling isip. So, normal na, kung matalino ka, matalino rin yung anak mo, ninyo, di ba? So, matuturing makinig. At kung nagkakamali kayo, hindi naman masama na mag-apologize. Oh, sorry anak, nagkamali ako, nabigla ako. Sorry, nawala sa isip ko, na emotional lang ako, or nakalimutan ko. Hindi ko alam na mali na pala ako. So, there's nothing wrong in it. Just to show respect to both parties, di ba? Respect your parents, respect your kids, kids respect your parents, parents respect your kids. Just like that. Dapat laging ganun kasi that is what God wants us to have, to respect each other. Kahit hindi lang sa mga anak. Kasi I'm focusing on sa family kasi what we have in the family, normally, we show to other people and we attend to do to other people. So, it's really very, it's really important to take care of your own family first before you take care of others. Ano po, sa pamilya nagsisimula ang paghubog ng pagkatao ng bawat tao. So, hubugin po natin sa tamang asal, tamang pananaw, at tamang pagmamahal ang ating mga anak. Panatilihin natin yung conversation na open. Wag nating masyadong sinusupalpal o sinasaway o sinisita ang ating mga anak. Minsan, bigyan din natin ng space para, makita nila na nire-respect mo rin yung space nila and yung mind nila, yung thoughts nila, yung feelings nila. Hindi yung puro laging tayo na lang parents, di ba? Ganun lang naman yun eh. So, again, daw sinasabi ko po, ito kayong mga anak, huwag maglalaki ang ulo. Still, nauna ang command ni Lord to honor your parents. Mabuti man o hindi mabuti sa inyo ang inyong magulang, still, honor your parents. Kasi hindi man kayo napapakisamahan o napapakitaan ng mabuti ng inyong mga magulang. For God's sake, for the fear of God, obey and honor your parents because that is what is fitting and is righteous in the eyes of love. And mabibless kayo instead of rebelling against your parents, instead of fighting against your parents. You have to honor your parents kahit pa hindi sila mabuti sa'yo. Kasi yun ang bilin ni Lord. Kasi yun ang pagiging mabuting tao. Diba? Kung mabuti kang tao, malalaman mo na mali magrebelde sa magulang. Although kung inaapi na kayo or sinasaktan, papatayin na kayo o ibinebenta na kayo, if you have the opportunity, ask help from others. But do not disrespect your parents. Hindi ko sinasabi na manatili kayo na nagpapaapi o na nasasaktan sa piling ng inyong magulang. Kung kaya nyo namang makawala o kung kaya nyo namang makahingi ng tulong without disrespecting your parents, do it. Kasi hindi naman gusto ni Lord na masasaktan kayo o madidishonor kayo. Or rather, madidisrespect kayo. You still have your rights for your own safety and protection. Kung talagang hindi na-capacitated ang inyong magulang psychologically and emotionally and physically, nakita nyo ng hindi na dapat, di ba? So, still, you can ask help from other people and from God.
ask God to help you. Never ever disrespect or dishonor your parents. That is a big sin na hindi mapapalampas ng Panginoon. Kasi bawat pagdi-disrespect nyo sa magulang, dinidisrespect nyo si Lord. Bawat pag-dishonor nyo sa inyong mga magulang, dinidishonor nyo ang Panginoon. Kung natatakot kayo sa Diyos, kahit papano, alam nyo na may Diyos, matakot kayo sa magulang nyo kasi ang magulang nyo ang pangalawang Diyos na binigay ng Diyos sa langit dito sa lupa. Have relationship with God. Come to Jesus. Repent. Come to Jesus before it's too late. Hindi natin sigurado ang bukas, di ba? Bukas makalaw, di na natin alam kung buhay pa yung mga magulang mo o kung buhay ka pa. So, just give love. Love, love, love. Yun lang yun eh. Obey God. Follow God's command. Okay po? Hindi lahat yan natin masusunod. But at least, hindi nyo man masunod lahat. Honor your parents. Honor your parents. That's what I'm telling you. Honor your parents. That way, mabibless kayo ni Lord. And that way, magiging legacy nyo yun at yung mga anak nyo, i-honor din kayo, mamahalin kayo. What you do to your parents, remember that your kids will do to you also. So kung ayaw nyo na disrespectful ang mga anak nyo, kung ayaw nyo na disobedient ang mga anak nyo, maging respectful kayo and obedient sa mga magulang nyo. Kasi it's just a cycle. Pray, pray, pray. There's nothing impossible with prayer. Thank you all for watching. God bless you. Believe in yourself, believe in God, and share love. Bye-bye.